minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wassalam, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. All praise due to Allah subhanahu wa ta'ala. We praise Him when we thank Him for all the reward and all the ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala. Pinupuri natin si Allah subhanahu wa ta'ala at pinapasalamatan sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin sa araw at gabi. Ako'y sumasaksi na walang Diyos maliban kay Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ang huling propeta at sugo at alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. My dear brothers and sisters in Islam, and to all the people who are not yet Muslims, a greetings of Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako po ang inyong lingkod, si Abu Muslim Borda, na inyong makakasama bilang pagbibigay ng konting kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam, kung papaano po ako yumakap sa pananampalatayang Islam. How I embrace Islam 10 years ago. 10 taon na po ang nakakaraan. Ako po ay pinanganak na isang Kristiyanong Katoliko. Nagmula po sa bayan ng Visayas sa Pilipinas. I came from the Philippines, from Visayas, where the Christians denominate. Ako po ay isang Kristiyanong namuhay po sa Siquijor, na kung saan ang bayan na ito ay halos lahat ng nakatira po ay mga Kristiyano. Bago po ako yumakap sa pananampalatayang Islam, ako po ay isang aktibong Kristiyanong Katoliko, na kung saan ang aking mga magulang ay sila po ay mga reliyoso, higit sa lahat ng aking sa side ng aking nanay. At ako po ay pinalaki sa loob ng simbahan, na kung saan naglilingkod dahil ito ang aming paniniwala na dapat kaming matakot sa nag-iisang Diyos na tunay. Ngunit, nung ako po ay lumaki, ay maraming katanungan sa aking sarili na kung papaanong ang Diyos ay naipako at napatay ng ng mga taong nilikha lamang ni Allah. Kahit sa labis ng takot at pangamba ko na ako ay hindi makapasok sa paraiso, ay nagsaliksik po ako ng mga pananampalataya sa iba't ibang sekta ng reliyong Kristyanismo. At ako po ay naging isang miyembro ng Iglesia ni Cristo, sapagkat ang aking mga kamag-anak sa side ng aking tatay ay karamihan po ay mga Iglesia ni Cristo. Then, hindi po ako nakontento sapagkat natagpuan ko pong ang kanilang pinakilalang sugo na si Felix Isagun Manalo ay isa din pong Kristiyano Katoliko na katulad ko, na naghanap din ng katotohanan. So parehas po kami ng ginagawa, naghanap ng katotohanan. Ngunit ang kaibahan po namin ay siya po ay nagtayo ng sarili niyang reliyon na nagpakilalang siya ay isang sugo, na isang kasinungalingan. Na yun ang siyang nagdaan upang masabi ko hindi ito tunay na reliyon. At ako po ay naging isang miyembro ng tinatawag na Mormons, isang part ng Church Latter Saints of Jesus Christ, o tinatawag itong Mormons, na kung saan ay isang sekta rin po ng Kristyanismo na may sarili pong kasulatan na galing po sa Mormonians. Ngunit hindi po ako nakontento sapagkat
ay nagpapahiwatig na ang kanilang pinapakilalang propeta na si Joseph Smith at ang iba pang mga propetang ay pinakilala nila na halos umaabot sila ng 18 ay pawang mga huwad na propeta. Kaya ako po ay naging isang miyembro po ng Jesus is Lord, GIL. At naging aktibo po ako dito at ako po ay isang manggagawa na kung saan ay tinuturuan po nila akong maging mangangaral upang maging isang kanilang mga tagapagturo o pastor. Ngunit, hindi po ako nasiyahan sapagkat aking natagpuan na kung saan taliwas po sa Biblia ang kanilang tinuturo sapagkat itinuturo po nilang si Jesus ay Panginoon. Sa unang doktrina po nila ay pinipilit nilang ipakilalang pagiging Panginoon ni Jesucristo. Na kung saan si Jesucristo mismo ang nagsabi po sa Matthew 15 verse 9 na walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin sapagkat ito ay doktrina ng mga tao. Sa iba pang version ng Biblia, sapagkat napakarami pong version ng Biblia, there are so many version in the Bible that said, Jesus Christ said, they worship me in vain. Ang kanilang pagsamba sa akin ay walang kabuluhan sapagkat ang kanilang pagsamba ay walang kabuluhan at ang kanilang pagpuri sa akin sapagkat ito ay doktrina at turo ng mga pariseo at ang mga eskriba. So malinaw po na walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa Kanya. Sabi ni Jesus, sumananaong kapayapaan. Ganun din po doon sa sinasabi ni Jesus, sumananaong kapayapaan na maraming tatawag sa Kanya na Panginoon, Panginoon. Na sila ay nagpalabas ng mga demonyo sa mga tao. Ngunit, taliwas po ito sapagkat mismo si Jesus nagsasabing ang mga taong ito ay hindi magkakaroon ng kaligtasan sapagkat hindi niya itinuro na siya ay Diyos at Panginoon. Kundi taliwas po ito dahil ang nagtuturo po nito ay walang iba kundi si Pablo. Kaya nakita ko po ang tinatawag na contradiction, ngunit dahil sa wala po akong kamalayan at hindi ko nalalaman ang patungkol sa pananampalatayang Islam, ay nanatili po ako dun sa kanilang reliyon. Hanggang sa ako ay tumalikod sa pagiging miyembro ng Jesus is Lord, dahil natuklasan ko ito ay itinayo lamang noong October 22, 1978, na kung saan, kung ang Iglesia ni Cristo iniwan ko dahil itinayo lamang ito noong 1914, at itong GIL, Jesus is Lord, ay itinayo lamang noong 1978, na kung saan sa pangangaral naman ng saksi ni Jehovah, tinatawag na Jehovah Witnesses, ang paniniwala nila na si Jesus sumanawa ang kapayapaan ay umakyat sa kalangitan noong 1914 lamang at pinalaya si Satanas. At siya ngayon ang nakaupo doon sa upuan na inukupan ni Satanas. So, napakaraming mga bagay na kung saan ay hindi ka paniwala ang kanilang mga katuruan. Hanggang sa ako'y tumalikod sa pagiging manggagawa ng GIL, Jesus is Lord, at ako ay bumalik sa pagiging Katoliko. Ganun po ang nangyayari. Umiikot ka lamang, babalik ka rin kung saan ka nanggaling. Dahil ang akala mo, walang kabuluhan ang kanilang mga ginagawa. So, dahil hindi ko po alam ang pananampalatayang Islam, hanggang sa dumating po ang aking kuya, na kung saan ay isa din pong katulad kong Kristiyano na naghahanap po rin ng tunay na pananampalataya at dala-dala niyang iba't ibang reliyon upang ako ay kanyang ikayatin. Ngunit lahat ng ito ay sinubukan ko at napatunayan ko ito ay mga pananampalataya o reliyong walang katotohanan. Lumipas ang panahon, dumating naman muli ang aking kuya at dala-dala nito ang reliyong na kung saan ako'y nagtataka sapagkat siya ay nakasuot po ng tulad ng kasutan ko ito. Siya ay nakasuot ng tube at sinabi niyang siya ay isang Muslim. For the first time, nalaman ko na ang Muslim pala ay may reliyon at ang kanilang reliyong ito ay Islam.
So doon ay nakipagdebate po siya sa akin sa malumanay na pamamaraan, ngunit hindi po ako naniniwala kaagad sapagkat hindi po pwede sa akin na verbal at wala pong may pakitang ebidensya sapagkat ako po ay estudyante ng Biblia. Kaya kung may papakita niya sa Biblia yung kanyang sinasabi, sabi ko, ay maniniwala ako. Ngunit wala po siyang may pakita sapagkat ang kuya ko po ay hindi po sanay sa pagbabasa ng Biblia na hindi po katulad ko. Ako po ay nag-aaral po ng salita ng sinasabi kong Diyos nung ako ay isang Kristiyano pa. Ito nga ay ang Biblia. So sabi niya, bibigyan niya po ako ng Quran. At nang ako po bigyan niya ng Quran, ay dinala ko po ito sa Maynila sapagkat doon po ako nagtatrabaho sa Maynila. Nung ako po ay nasa Maynila na, hindi ko pa rin binasa po ang Quran. Siguro umabot pa po ng almost 1 year. At dumadalo pa rin po ako sa mga pagiging Kristiyano, sa Katoliko, sa born again. Lahat po pinapasok ko yon para lamang masiguro ko. Dahil hindi ko na alam kung alin ang totoo. Para lamang iniisip ko na pag ako'y namatay, if I die, I said to myself that may Allah subhanahu wa ta'ala, may God forgive me because all the sake of the Christians I'm serving. So that is why I thought that I will be forgiven by my God. So after noon, nanaginip ako at nagpakita sa akin ang Quran na nalaglag mula sa itaas at bigla ko itong tinalon at nang makita ko at mahawakan ko, nagising ako, sabi ko, yung Quran, ang Quran na yun na nasa loob ng aking bag, naalala ko. At ito'y binuklat ko at aking tiningnan at binasa. At nang aking mabasa ang Quran, ako'y nagtaka sapagkat nang mabasa ko ito, mula sa Suratul Fatiha hanggang doon sa unang bersikulo ng Suratul Baqarah, ang sabi doon ni Allah subhanahu wa ta'ala na ako po ay na-shock sapagkat sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala doon, Dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladina yu'minuna bil ghaib. Doon po ako nagulat sapagkat nakasulat po doon na kung saan ngayon ay nababasa ko na ang Quran sa wikang Arabic, na ang ibig sabihin po doon, kung ililiwat natin sa pinakamalapit na kahulugan, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, this is the book, this is the Quran, whereof there is no doubt, na kung saan ito ay walang pag-aalinlangan, na nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala, para sa mga naniniwala na nanampalataya sa al-ghaib. Ibig sabihin ng al-ghaib, sa unseen, sa hindi nakikita. Ito ay salita na kung saan aking nasabi sa aking sarili, ito ay salita ng Diyos. Sapagkat bakit? Bilang isang Kristiyano, ang karamihan po sa aming mga Kristiyano, nung ako'y Kristiyano pa, hanggang ngayon yung mga ibang mga Kristiyano, ay pang paniniwala pa rin nila na to see is to believe. Kailangan makita mo ang isang bagay, ebidensya, para ikaw ay maniwala. Kaya nga naglalagay ng rebulto para lamang maisip ang Diyos. Minsan, kung may lalabas na kamukha ng Diyos, halimbawa si Jesucristo sa loob ng kahoy, gagawin ng rebulto. O halimbawa sa mga poste, halimbawa sa mga samang lugar, kahit sa loob ng CR, pag nakita na medyo may kamukha ni Jesucristo, kukunin yung part ng kamukha ni Jesucristo kaysa loob ng CR, yung tiles na yon, at sasabihin, ito, may kamukha dito si Jesus Christ, andito yung Diyos. So, ganun po kakarumal-dumal ang paniniwala ng mga Kristiyano nung ako'y Kristiyano. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin nila ito. Na hindi nila naisip na ang bagay na ito ay hindi dapat gawin. Kaya, nung mabasa ko nga itong ayat ng Suratul Baqarah, sabi ko, ito ang kaibahan. Dahil dito, itinuturo ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang mananampalataya ay yaong naniniwala sa hindi nakikita. Naniniwala na si Allah ay totoo kahit hindi nakikita. Nananampalataya at natatakot.
Naniniwala ka sa lahat ng mga anghel na ang katotohanan ang mga anghel, sila ang mensahero ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga propeta. At meron pang mga anghel sa iba't ibang gawain na kung saan iniutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naniwala ka rin sa mga sugo na kung saan bagamat hindi mo naabutan, hindi mo nakita, ngunit nanampalataya ka. Ganon din po, naniniwala po kami sa tinatawag na araw ng paghukom. Na ang inakala ko ay hindi naniniwala sa araw ng paghukom itong mga Muslim sapagkat ang aking paniniwala, ito ay isang uri ng kulto. Ngunit ito pala ay, ang Muslim pala ang tunay na sumusuko, tumutupad, nagpapasakop sa kalooban ng nag-isang Diyos bilang isang Muslim. Sa pinakamalapit na kahulugan ng Muslim. Sa wikang Arabic ay Muslim, ngunit kung ililiwat mo sa pinakamalapit na kahulugan, ito nga pala ang ibig niyang sabihin. Kaya, sabi ko sa sarili ko, natagpuan ko rin ang tunay na reliyon, ang pananampalatayang Islam. So mula sa oras na yon, inalis ko lahat ang mga rebulto, ang mga pictures sa loob ng aking tahanan. At sinimulan kong basahin ang Quran mula umaga hanggang sa loob ng 3 araw. Dahil paniniwala ko ay sa loob ng 3 araw maaaring may mabago sa aking sarili. Akala ko ay magiging propeta at sugo ako. Ngunit nakipong na I thought that way, if I read the Quran in 3 days, in my belief, maybe I become a prophet because when I was a Christian, some of the Christians, they thought that when they read the Bible 3 days successive, after that, when whatever they discovered, they said that they were the disciples or the apostles of God. But unlike in Islam, when I read the Quran almost 3 days, I didn't become a messenger, but as a Muslim only. It means that I am a Muslim. Kaya't ang ibig sabihin nito, mga kapatid, mga kababayan, na ang pagyakap ko po sa Islam ay dahil po sa Quran. Pag binasa mo ito at inalis mo sa iyong kaisipan ang tinatawag na pagmamataas at binuksan mo ang puso't isipan mo, tunay na hindi magiging mahirap sa iyo ang pagpasok sa pananampalatayang Islam. Sapagkat sa ibang reliyon, katulad ng Iglesia ni Cristo, isa sa mga sekta ng Kristyanismo, one of the sect of Christianism in Philippines, the name of their religion is Church of Christ. It was built by Felix Manalo. If you want to be the member of this religion, you need to study first for almost 6 months. And in another religion like the born again, you need to study first so many months, and then if you will accept this religion and accept their doctrines, they will going to baptize you. But in Islam, natagpuan ko po sa Islam, nang mabasa ko po ito sa Quran, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsun da'ikatul maut. Wa nabluwakum bi syarri wa khairi fitna. Inna ilayna turja'un. So, when I read this verse in Quran, that every soul shall taste death, ang lahat ng may buhay ay makakatikim ng kamatayan, at susubukan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mabuti at masama, at sa Kanya rin tayo magbabalik. So doon sa paliwanag na yon, na ibig sabihin, tayo pala ay makakatikim ng kamatayan, at ang kamatayan na ito ay darating sa buhay ng tao anytime, anywhere. Kaya hindi mo dapat patagalin ang pagyakap sa pananampalatayang Islam. At susubukan ka ng mabuti at masama. At sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, lahat tayo ay magbabalik sa Kanya. So, malinaw na malinaw po na babalik tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaya hindi ko na po pinatagal ang pagyakap sa pananampalatayang Islam. Kaya mga kapatid, mga kababayan na wala pa sa pananampalatayang Islam, itong karanasan kong ito ay naway magsilbing aral po sa inyo.
matutunan nyo at pag-aralan nyo po ang pananampalatayang Islam. Sapagkat ang Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ang naging paraan, ang naging daan para makita ko ang tunay na reliyon. Para ako ay maging isang mananampalatayang Muslim. Sapagkat sa isang verse, sa uling verse, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. So yun po ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang ibinaba ang Quran bilang gamot, shifa, at rakma, habag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga naniniwala. Kung ikaw ay naniniwala at nananampalataya, magiging gamot at habag ito sa iyo. Ngunit kung ikaw ay hindi maniniwala at hindi mananampalataya, wala itong maidadagdag sa iyo ang Quran, kundi lalo kang maliligaw. So, ang anong ibig sabihin mga kapatid, mga kababayan sa pananampalatayang Islam? Ang ibig sabihin po, ang Quran ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi porket pag maniwala ka ay isa kang mananampalatayang Muslim lamang, para lang sa Muslim, hindi po. Pag ikaw ay naniwala sa Quran, ikaw ay tunay na nananampalataya sa may likha ng langit at lupa, ang tunay na Diyos na si Allah. Yun po, hindi po dahil lamang po doon sa pagiging Muslim, kundi magiging Muslim ka dahil sa paniniwala mo kay Allah, dahil ipinaliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang malinaw na ayat na ito. Kaya ako po yung nagpapasalamat po sa inyo sa inyong sa pakikinig ninyo, at nagpapasalamat ako po sa ating kapatid na binigyan po niya tayo ng panahon na ma-interview dito sa programang ito. At isa panghuli, ako'y nagpapasalamat sa inyo at bumabati po sa lahat ng makarinig ng aking pahayag. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.